Pahirap sa mga sineserbisyo ng Maynila ang mayat-mayang kawalan ng tubig dahil umano sa malayong pinagkukunan ng supply at mga hamon sa pagkukumpuni ng mga lumang tubo. Saksi si Bernadette Reyes. Mahigit ng balde, drum, pati lalagyan ng biskwit, lahat na yata ng pwedeng imbakan, pinununan ni Lorilina ng tubig. Isa kasi ang kanilang lugar dito sa Barangay Anabuan sa Imus, Cavite na araw-araw umanong problema ang supply ng tubig mula sa Maynilad. Lagi ring walang tubig. Madaling araw din ako nag-iipon. Tapos alas 2 naglalaban ako ng madaling araw. Kasi nga ma'am, laging walang tubig sa araw. Sa Barangay Bayan Duma na parehong nasa West Concession Area na pinangangasiwaan din ng Maynilad, inabutan namin naghahabol si Maribeth na matapos ang kanyang labada dahil mawawala na naman sila ng supply ng tubig. Okay naman po magbayad, basta wag lang po mawala na tubig. Maya-maya wala na to. Bukod sa Cavite, nakararanas din ng water service interruption o kaya'y mahinang water pressure ang ilang lugar sa Las Piñas at Parañaque dahil na rin sa layo ng mga lugar na ito mula sa source o pinagkukunan ng supply ng tubig. Lalo na sa second floor, hirap talagang umakyat. Talagang may oras lang. Minsan sa trabaho na lang kami naliligo. Sa ngayon, humigit kumulang 10% ng Maynilad customers ang nakakaranas pa rin ng water service interruption. Itong mga areas na to, sila po yung malalayo doon sa aming water treatment facilities. For example po yung Cavite, so far mga roughly about 50 kilometers dun sa aming treatment plant sa La Mesa. Kasalukuyan po namin nilalatag yung aming malaking tubo kung saan po yung tubig namin mula sa tinatawag namin Poblacion Water Treatment Plant ay maipupush na po namin direkta papunta po dito sa Imus area para po ma-provide na po namin yung 24 hours na tubig. Tinututukan raw ng MWSS Regulatory Office ang mga programa ng mga water concessionaire, kabilang na ang pagpapalit ng tubo para masiguro ang maayos na supply ng tubig. We're talking about around more than 4,000 or nearly 5,000 kilometers of pipelines in the West concession areas that needs to be replaced. So it's really hard to do a pipe replacement in an urban area that's very congested. Kapag nabigo ang mga water concessionaires sa kanilang obligasyon, maaari silang pagmultahin o hindi pagbigyan ang price adjustment. We will not allow them to adjust their rates if they are unable to roll out their projects in a timely manner. We are making sure that there will be no water crisis going forward. That's why, as early as now, we are planning for the future. And we are making sure that projects are being built right now and on time in order to address the future demand. Exploring all this new technology, making Maynilad reduce their non-revenue water. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.